Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa zodiac sign na Taurus, Lola Baby. Nagpapakilala, isa lang pong likes, shares, and subscribes yan para po mag-grow ang channel ng Lola Baby. Bibigyan ko kayo ng reading, okay? General reading sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Pebrero. So, tingnan natin ang mga energy, okay, na aktibo, pumapalibot. Yan ha, sa mga natitirang araw, linggo ng Pebrero. Yan. Simulan na natin. So, naririto ang tinatawag na The Tower. Yan ha, 816. Okay? The Tower, kung di ako magkamali, tama, 16. Yan ha. Ano ito? Diba? Ibig sabihin, it's like pagkakawatak-watak, di ba? Halimbawa, pagkakawatak-watak ng pamilya, pagkakawatak-watak ng mag-asawa, broken home, broken family, di ba? Hindi na ito tinatawag non-repairable, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na pagbabago, di ba? So, ibig sabihin nito, meron, it's like tinatawag, sisirain ang kanyang kontratang pinirmahan, di ba? Yan. Maybe ito yung tinatawag na hindi na siya agree, okay? Sa relationship, sa mga nangyayari sa kanya. Kumbaga dito, puputulin na niya ang tinatawag na relationship, okay? Maybe a divorce, maybe contract, sabihin na natin sa trabaho, di ba? Maaari. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi na siya kampante, hindi na siya maligaya, hindi na siya komportable, di ba? So, naririto ang tinatawag na, yan ha, mga kahinaan. Okay? Yan, sandalit, ilalagay ko lang ang lalagyan natin at bomba si the devil. Okay? Ibig sabihin nito, disappointments, di ba? Mga expectation niya, di ba? Maaring ito yung tinatawag kalungkutan, di ba? It's like tinatawag na hindi na fulfilled ang kanyang expectation. So, titingnan natin ha, gagamit tayo ng tinatawag na tarot, another energy para sa mga Taurus, di ba? So, ayan, nagbaligtad, nagtambalilong. Ibig sabihin nito, tinatawag na mauuwi. Okay, halimbawa sa diborsyo, halimbawa sa barangayan, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag non-repairable na ito. Hindi na ito pwedeng ma-renovate. Hindi na ito pwedeng maibalik sa dati, di ba? So, ibig sabihin nito, kumakawala na. Yan, uninterested na ang taong ito. Okay? Bakit ba naman ito'y puro reverse yan ha? So, narito yung tinatawag na inaalis na niya, di ba? It's like ayaw na niya nakakling, nakakadena, ayaw na niyang siya nakakadena, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, gusto na niyang makawala. Yan ha? Dahil nag-reverse ang the death, di ba? Ayaw niyang maging responsible, di ba? Yan. It's like, magugas kamay na ako, wala na ako. Kumbaga, deserted ko na kayo, di ba? Yan. Banda naman ito. So, ibig sabihin nito, wala na siyang gana, wala nang romance, wala nang ignite, wala nang sparks, di ba? Yan. Sa relationship, marriage man ito, mga halimbawa sa trabaho, sa mga in-laws, di ba? Maaring sa tinatawag na, sabihin na nating, lumalagot Ibig sabihin, lumalagot na siya. Okay? Pinuputol na niya yung nagbabind sa kanilang relationship. Okay? Bakit ba naman ito is baligtad? So, naririto yung tinatawag, ano ang gusto niya? Ano ang kanyang hinahanap? Ano ang kaligayahan? Kaya hinahanap quality. Sa halimbawa, sa isang babae, sa isang lalaki, sa isang trabaho, sa isang friendship, sa isang partnership, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kailangan makapamili na siya. Di ba? It's like tinatawag, I will to choose. Di ba? May karapatan akong pumili.
Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi masaya ang kanyang puso. Diba? Nakikita dyan. This person's heart is aching. Don't break my heart. My achy heart. La 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 la. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na hinihintay niya. Diba? May mga hinihintay siya dito. Maaring naghihintay siya ng trabaho. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, ito ang gusto kong trabaho. Okay? Masakit ang puso ko, iwan itong trabahong ito, pero kailangan. Kasi I want to give my chance na, halimbawa sabihin natin, gusto ko be more productive. Diba? Yan. So, nariyan ha, tinatawag na the three of wands. It's like, sabihin na natin ditong gusto lang niya mabigyan ng break, 'di ba? Maaring doon sa nakalipas na trabaho niya, hindi siya binibigyan ng break, 'di ba? Parang lang siya, dekorasyon, 'di ba? Para kumbaga sa laro sa basketball, diyan ka lang kung kailan katawagin, reserba, 'di ba? Parang reserba lang siya. So tingnan natin ha. So, naririto ang tinatawag na the Seven of Pentacles. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na nililinis niya ang kanyang reputasyon, di ba? Nililinis niya ang kanyang pangalan, di ba? Maaring madumihan ang kanyang pangalan, nililinis niya, okay? Yung tinatawag na gagawa ulit siya ng bagong impresyon, di ba? Kaya nga sabi nila, first impression last. Maaring nasira ang kanyang imago, di ba? Ang impresyon sa kanya ng tao. Kung kaya dito, kailangan linisin niyang muli para siya is yung tinatawag mabigyan ng pagkakataon, halimbawa halimbawa kung maghanap siya ng bagong makakarelasyon, 'di ba, sa trabaho man ito, sa pag-ibig man ito, 'di ba? Yan. Kailangan linisin niya ang pagkatao niya. Linisin din niya yung kanyang CV, 'di ba? Yan. So, ito, ibig sabihin nito, a sign, okay? There is a sign na siya is magkakatrabaho. Yan, ha? Once na ito is nangyari, di ba? Ito yung tinatawag, madali na uli siyang makarecover, madali na uli siyang makatagpo ng iibigin. Kasi kumbaga dito, bagong tao na uli siya, malinis na siya, di ba? Yan. Kumbaga dito, wala na siyang bahid dumi. Okay? So, naririto ang tinatawag na, it's like, balance na, okay, ang kanyang buhay. Yan, ha? Wala na siyang problema. Yan, nakikita dito. Okay? Yan. It's like naibalik ang saya sa kanyang buhay. Naibalik ang tuwa. Diba? Kumbaga dito yung tinatawag, nagagawa na niya ang gusto niyang gawin. Diba? It's like meron na siyang freedom, happiness. So, naririto ang tinatawag, the Ace of Cups. Yan, ha? So, ibig sabihin ng the Ace of Cups na ito, sandali, bubuhay, okay? Kung halimbawa, sabihin na natin ang kanyang, meron siyang tinatawag na bad relationship, di ba? Kailangang mabuhay. It's like, sabihin na natin, kailangang makakita ako ng bagong mamahalin, di ba? Yan, okay? O kaya tinatawag rebirth, yan. Merong bubuhayin muli, yan, ha? Yan ang nakikita ko dito. It's like tinatawag, pag-asa, mabubuhay ang kanyang pag-asa, di ba? Yan. So, ibig sabihin nitong the Six of Swords na yan is yung tinatawag na it's like tinatawag, may mga sasamahan siya, di ba? Halimbawa, sabihin na natin, sasama para magkaroon siya ng pera, di ba? Kung saan patungo ang mga yan, punta rin siya, sasama. Ito yung tinatawag na magbibit-bit sa kanya, di ba? Yan. Kaya nga dito nakita, di ba? Rebirth, mayroong rebirth kasi patay na halos yung halaman. Pero ito yung tinatawag na pag-asa, nabubuo. Yan, hindi siya nawawalan ng pag-asa sa buhay niya, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag sa pamamagitan kung sino itong mga taong kakasamahin niya, di ba? Sasama siya. Yan. Maaring sa trabaho, di ba? Maaring pag-abroad, OFW, sama siya, di ba? So, tingnan natin ha. Pagkakaperahan, di ba?
So, ibig sabihin nitong the Eight of Cups na ito, yung tinatawag na wala nang sagabal sa buhay niya. Okay? So, wala nang paghihirap. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, aalis siya, pupunta siya kung saan ang kanyang, yan di ba? Yan. Ibig sabihin nito, ito, kung sino itong sasamahan niya. Okay? Hindi na, ito yung tinatawag na pagkakataon na niya, di ba? Para magbago ang kanyang buhay. Yan ha. It's like siya isa magta-take risk, di ba? Yan. Magpapaalam. Yan. Ibig sabihin nito, yan okay? Kaunti lang ang daladala niya. Kumbaga dito nakikita yung tinatawag na hunter. Okay? Kita yung mga pusa, nalabas sila para maghanap ng kakainin, di ba? Naghahanap sila sino ang mag-aampon sa kanila, mag-aalaga sa kanila. So, ganun din ang tao, di ba? Parang ikinukumpara sa pusa. Kailangan maghanap siya ng kanyang, halimbawa, ikabubuhay, kaperahan, pag-ibig man ito. Yung tinatawag a place where they can say na they are at home, they belong to, di ba? So, tingnan natin itong last card. Yan ha. Para sa mga Taurus. Ay, yan, nagpatak na Yan, nakita ninyo. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, mayroong movement, mayroong travel, may paglalakbay po sa inyo. Okay? Maaari ito sa abroad. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ayaw na nila dito. Kaya hindi sila dito na unlad, di ba? It's like hindi sila dito nabibigyan ng break. It's like tinatawag na hindi sila ang mga ka-soulmate niyan, di ba? Kung ito sa trabaho, kung ito is a relationship, ibig sabihin nito, ito is tinatawag na wala ng pagmamahal. Yan kaya nakatambalilong ang tinatawag na the Ace of Wands. Wala na, there is no spike between them, di ba? So, ibig sabihin, puot na lang. It's like may puot, di ba? Maaring yung kapartner mo may puot o ikaw, pero ikaw mukhang wala kang puot, di ba? Dahil narito yung tinatawag na it's about your alluring, di ba? Paano? Ito yung, teka muna ha, wag muna tayo dito. Dito muna tayo. So, ibig sabihin nito yung movement. Maaring maglilipat kayo ng bahay, maglilipat kayo ng trabaho, di ba? O kaya, halimbawa sabihin na natin mag-open kayo ng negosyo. Maaring yung negosyo ninyo is dati nasa bahay, pero kumbaga dito dadalhin na nyo, mag-ano na kayo. Anong tawag dito? Maaring magba-branch out. Okay, maaring magba-branch out kayo ng negosyo nyo, di ba? So, ito yung tinatawag na, ano ito? You are like a devil. Kinukumpara kayo sa devil. Di ba sabi nga nila yung tinatawag na magaling magsalita, di ba? Magaling ang sales talk, di ba? So, ibig sabihin nito, ito ang katangian ninyo, okay? Ibig sabihin nito, resistible. Yung kanilang kagandahan, very, very resistible. Hindi di ba? Kumbaga dito ay pag nakita ka siguro, parang kumbaga dito ay naku, hindi nila ikaw ma-resist, di ba, yung kagandahan mo. O maaring kung sino itong pupuntahan mo, kung sino itong nang aakit sa inyo, ibig sabihin nito, very, very, hindi ka makaresist, di ba, sa kanyang kagandahan, di ba? Kung anong meron siya, hindi niya matanggihan. It's like tinatawag, pupuntahan niya, di ba? Unresistable. Kumbaga dito masyado, di ba, ang pang-aakit. Yan. Kung kaya dito, ibig sabihin, kailangan puntahan. Di ba? Yan. Yung kahinaan niya, madali siyang maakit. Di ba? Hindi niya matanggihan ang kagandahan, halimbawa ng isang tao. Kaya siguro dito, nagkaroon ng tinatawag break up, nagkaroon ng tinatawag home breaking. Di ba? Nakahiwa-hiwalay ang pamilya. Di ba? So, ibig sabihin nito, nasira ngayon siya, 'di ba? Nasira ang kanyang pangalan, 'di ba? So, kailangan linisin niya, 'di ba? Yan. Maaring dito yung tinatawag, hindi naman ako ganun kasama, di ba? Pero meron ditong unresistable, hindi siya
sobrang mapag-akit, di ba? Hindi siya matanggihan, okay? So, maaring ikaw ito sobrang mapang-akit o ikaw itong masyado kang naaakit sa tao na ito, di ba? It's like gusto mo siyang makapartner, gusto mo siyang makasama habang buhay, gusto mo siyang kayo isa magsimula ng buhay, pamilya, something like that. So, naririto ang tinatawag na the Four of Cups. Yan, ha? So, ano ibig sabihin ng the Four of Cups na ito? Pangungulila, di ba? Merong nangungulila kaysa kanilang kapartner. Yan, ha? Nangungulila sila, pangungulila sa kanilang dating bahay, sa kanilang dating trabaho, sa kanilang dating, kung ano ito, di ba? Baka nangungulila sa magulang, nangungulila sa mga kapatid, di ba? Nangungulila, yan, ha? Pangungulila. O baka ito'y sabihin natin single, nangungulila siya, di ba? Kasi mag-isa lang siya. So, yan lang po ang nakikita ko sa inyo, okay? So, titingnan natin, ha, what is the message and the advice from the universe. So, ibig sabihin nito, peace. Okay, may number 23. Ida-down natin sa number 5. Okay, yan. Ibig sabihin nito, the peace of mind, the peace of conscience. Diba? Yan. Yan. Ito yung tinatawag na, diba, it's like merong tinatawag na, kasi ito'y naka-reverse, diba? Yung tinatawag na, anong tawag dito? Sinusumbatan, di ba? Sinusumbatan ng konsensya, di ba? Hindi matahimik ang konsensya, sinusumbatan. Pero kailangan ng tinatawag peace, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, for you, di ba? Nakikita dito yung tinatawag na para hindi kayo, it's more about, sabihin na natin, di ba? Hanapin mo, okay? Kung saan ka talaga niligaya, di ba? Yan. Dahil kasi narito ang panunumbat ng konsensya. Konsensya mo ba yan o konsensya nila? Di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na hanapin mo, di ba? Halimbawa sabihin natin sa pagdarasal, di ba? Yan. Hanapin mo kung saan ka talaga liligaya. Yan, ha? Para magkaroon ng tinatawag at peace, mentally, physically, emotionally. Di ba? Hanapin mo. Yan. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo nakikita saan ka talaga liligaya. Romance relationship man ito, trabaho man ito, di ba? Pagkakaperahan man ito, ano man ito sa areas ng buhay nyo, di ba? Kasi narito ang pang-uusig, inuusig ng kanyang konsensya, di ba? Kasi kumbaga dito maaring ito yung tinatawag na padalos-dalos na desisyon, di ba? Yan. So, thank you very much.